Hinamak na manugang. Kabanata 711. Ang misyon ng Longtian Group ay pangunahing protektahan ang kaligtasan ng teritoryo ng Yanxia Country laban sa mga dayuhang puwersa, at si Long Zhenfei ang elite ng Longtian Group noong panahong yun. Niresolba niya ang ilang malalaking internasyonal na kaso at siya mismo ang pumasok sa pugad ng mga smuggler ng internasyonal, na pinatay silang lahat. Gayunpaman, ang misyon ng Dragon Sky Group ay kumpidensyal. Sa makatuwid, kahit na makapangyarihan si Long Zhenfei, kakaunti ang mga tao sa bansa at nakakaalam nito. Kinaway ni Chief Long ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Ano ang pangalan mo? Matanda na ako na ngayon ang mundo ng mga kabataan." Pagkatapos sabihin yon, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing may seryosong ekspresyon, "Master Dixon, actually, I came specially to find you. I do have a request." Chief Long, mangyaring magsalita, mabilis na sabi ni Alex Dixon. Kahit na nagretiro na si Chief Long sa second tier at hindi lumaban sa hangganan, iginagalang pa rin niya ito. Sinabi ni Chief Long, ayon sa impormasyon mula sa Mian Realm, nagpunta si Master Dixon sa Man City ilang buwan na ang nakakaraan at tinulungan ang Angshan Clan na sanayin ang mga bodyguard. Nakamit niya ang magagandang resulta at inalis pa ang baklan na nakipagsabwatan sa mga bandido sa bundok sa White Lungsod ng Ilog. Walang itinago si Alex Dixon at tapat na sinabi, meron talagang ganyan, si Angshan Cheng ang dumating para humingi ng tulong, nangako akong tutulong. Bamantong hininga si Chief Long at sinabing, Master Dixon, sa nakalipas na ilang dekada, ang mga pangunahing pamilya sa Mian Realm ay nakikipaglaban para sa kapangyarihan at kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na ang iyong pakikilahok ay na magpapabago sa magulong sitwasyon sa Mian Realm. Maaari itong sabihin na binago mo ang buong sitwasyon gamit ang iyong sariling lakas. Nakangiti ring sinabi ni Ministro Chin, Master Dixon, alam mo ba kung ano ang tawag sa iyo ng mga tao sa Myanmar? Ano ito? Tinatawag ka ng mga tao ng Mian Realm na Diyos ng dagat na nakatayo sa ibabaw ng dragon ng tubig at sumasamba sa iyo, sabi ni Ministro Chin. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, ang mga gwardya lang ang sinanay ko para sa angkan ng Angshan, inalis ko rin ang Ba family dahil nauna silang nag-provoke sa akin, hindi sila ganoon ka-Diyos. Masyadong mahinhin si Master Dixon, nakangiting sabi ni Chief Long, sa ngayon, ang Angshan Clan sa Myanmar ay naging mas malakas, at ang Ba family ay nawasak, ang lahat ng iba pang malalaking pamilya ay nangako sa kanilang katapatan sa iyo, na bago mo nang buo ang magulong sitwasyon sa Mian Realm, ang kapayapaan at kaligayahan ng lahat ng tao ay salamat sa iyo. Sinabi na ni Chief Long, ginawa ko lang ang dapat kong gawin, napangiti si Alex Dixon at sinabing, kung hindi mo ako sasaktan, hindi kita sasaktan, ito ang aking prinsipyo. Siyempre. Biglang iniba ni Chief Long ang paksa at sinabing, Master Dixon, narinig ko na noong nasa Angshan Clan ka, naghalo ka ng isang espesyal na uri ng paglilinis na damo upang magamit ang kakayahan ng mga miyembro ng iyong club. Ang lakas ng labanan ng ang Angshan Clan ay nag-improve din ng husto. Oh, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nagtanong, Chief Long, nandito ka ba para sa ganitong uri ng damo? Napabuntong hininga si Chief Long, hindi ko ito itatago kay Master Dixon. Ang makakuha ng ganoong gamot, ang pagtaas ng konstitusyon ng isang miyembro ng club ay isang bagay na lagi kong pinapangarap. Mga miyembro ng Dragon Sky Group, ginagawa nila ang pinakadelikado, mga lihim na misyon sa buong taon. Karamihan sa mga miyembro ay natatakpan ng mga pinsala bago ang edad na 30. Gaano man kahusay ang mga halamang gamot na ginamit sa paggamot sa kanila, mahirap para sa kanila na gumaling mula sa kanilang dating estado. Lamang silang magretiro kung mayroong isang gamot na maaaring maganap sa kanilang konstitusyon. Pagkasabi noon ay inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Alex Dixon, taos puso niyang sinabi, Master Dixon, itong gamot na ibinigay mo sa Angshan Clan, gusto kong bumili ng isang batch ng gamot para maubos ng mga miyembro ng team ko, hindi problema ang halaga ng pera, basta ang medicinal effect ay dati. Umiling si Alex Dixon at sinabing, Chief Long, binalaan ko ang Angshan Clan na huwag ibunyag sa publiko ang sitwasyon ng gamot na ito dahil wala akong balak na ibenta ito sa publiko. Sa sandaling humina ang kanyang boses, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chief Long, at bakas ng pagkabalisa ang kabuuan sa kanyang mukha. Sabi niya nang may pag-aalala, Master Dixon, alam ko na ang banal na gamot na ito ay ginawa mo sa pamamagitan ng kanilang pambihirang paraan, higit pa rito,
Alam ko na maraming kapangyarihan sa labas ng mundo ang nagtatanong tungkol sa banal, na gamot na ito talagang mahirap hanapin ito sa libu-libong ginto basta bigyan mo ako ng presyo, tiyak na makakakuha ako ng maraming pera. Inihayag din ni Minister Chin ang isang problemadong ekspresyon habang nakakunot ang kanyang mga kilay at tumingin kay Alex Dixon. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at ngumiti, Chief Long, hindi ako magbebenta ng ganitong uri ng gamot, ngunit maibibigay ko ito sa Dragon Sky Group ng libre. Nang siyang matapos magsalita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chief Long, makalipas ang mahabang panahon, bumuntong hininga siya at sinabi, Master Dixon, maraming salamat, pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang tasa ng alak. Hindi ako magsasabi ng marami tungkol sa pasasalamat, gaano man ang sabihin ko, hindi nito maipahayag ang aking pasasalamat. Ako, Long, ay nais na magmungkahi ng isang toast kay Master Dixon. Pagkatapos sabihin yon, tinawag niya ang matipunong binata sa likuran niya. Chin Lei, halika at mag-toast kay Master Dixon. Si Chin Lei, na nakatayo sa pintuan, ay agad na pumunta sa harapan at itinaas ang kanyang tasa. Sinabi niya sa malalim na boses, si Chin Lei ay halos lahat ng miyembro ng Dragon Sky Group at salamat kay Master Dixon. Ngumiti si Ministro Chin at sinabi, Master Dixon, si Chin Lei ang kasalukuyang pinuno ng Dragon Sky Group, ang isa pa niyang pagkakakilanlan ay ang pinsan ni Chin Yue, ang young master ng Chin family. Ikaw ang pinsan ni Yue, nagulat din si Alex Dixon, hindi niya maiwasang itaas ang ulo at tingnan si Chin Lei. Hindi pa niya narinig na binanggit ni Chin Yue na may pinsan sa Dragon Sky Group. Ininom ni Chin Lei ang alak sa isang lagok at nagpaliwanag, Master Dixon, sikreto ang pagkakakilanlan ko sa Dragon Sky Group, kaya hindi alam ng pinsan, sa buong pamilya ng Chin, ang tatay ko lang ang nakakaalam nito, iniisip ng iba na nagnenegosyo ako sa ibang bansa. Tuma NGO si Alex Dixon at ininom ang alak. Ang Dragon Sky Group ay isang lihim na organisasyon, ang pagkakakilanlan ng lahat ng miyembro ng grupo ay kumpidensyal sa totoong mundo. Bukod sa mga nakatataas, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Ibinaba ni Alex Dixon ang tasa ng alak at sinabing, ang medicinal wine na ibinigay ko sa Angshan Clan ay ginawa gamit ang Red Fescues. Gayunpaman, ang produksyon ng Red Fescues ay napakababa, sa kasalukuyan, lahat ng Red Fescues sa Myanmar ay naubos na. Nag-isip sandali si Chief Long at sinabing, maaari kong gamitin ang mga espesyal na gawain ng militar para makabili ng uri ng hilaw na materyales sa buong mundo. Hindi umiling si Alex Dixon, ang Red Fescue wine na tinimplahan ko. Hindi lahat ng Red Fescue ay magagamit, dapat itong itanim sa mga lugar na may sapat na potensyal na enerhiya. Kung hindi, kahit na makita natin ang parehong Red Fescue, kung ano ang enerhiya na nilalaman ay hindi sapat, ang Red hindi magkakaroon ng anumang epekto ang Fescue wine brewed. Bahagyang kumunat ang noo ni Chin Lei at nagtanong, kung gayon sa intensyon ni Master Dixon. Ni Alex Dixon, kailangan kong bumiyahe sa Pharmacist Pavilion sa malapit na darating, maraming mga halamang gamot sa pavilion, sa tingin ko magkakaroon ng mga Red Fescue doon, dagdag pa, ang Pharmacist Pavilion ay may sapat na kakayahan na enerhiya, kung angkop ang lupain, magtatanim ako doon ng Red Fescues. Gusto mong pumunta sa Pharmacist Pavilion? Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Chin Lei, at ipinakita niya ang isang mahirap na ekspresyon, Master Dixon, actually, naghahanap ng Dragon Office ng mga spiritual herbs kung saan-saan, at pumunta na rin sila sa Pharmacist Pavilion para humingi ng gamot, pero tumanggi sila, mas mahirap para sa isang ordinaryong tao na pumasok sa Pharmacist Pavilion kaysa umakyat, sa ang mga langit. Mapait ding ngumiti si Chief Long at sinabing, Master Dixon, hindi ganoon kadaling makapasok sa Pharmacist Pavilion, ang mga parmasyutiko sa pavilion ay pawang mga master na naglilinang sa pag-iisa, hindi sila pinaghihigpitan ng mga patakaran ng secular na mundo. May mga 100 kota lang kada taon na gamit ko na ang opisyal na kapangyarihan para bumili ng mga kota gayunpaman, kahit sa black market sa ibang bansa, ang bilang ng mga kota sa ang Pharmacist Pavilion ay mahirap makuha. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, no worries. Ibinigay na sa akin ni Pavilion Master Shu ang Pharmacist Pavilion para sa pamahalaan, sa kanyang mga order, hindi ito magiging problema. Nang matapos siyang magsalita ay bumungad sa kanilang tatlo ang gulat na mga ekspresyon. Natigilan si Chin Lei ng ilang segundo bago niya sinabing may pagtataka, ano, Master Dixon,
kinuha mo na ang pharmacist pavilion. Si Ministro Chin ay hindi rin makapaniwala, pinigilan niya ang kanyang pananabik at sinabing, Master Dixon, hindi ko akalain na maging pharmacist pavilion ay nasa ilalim ng iyong pangalan, kung ganoon nga, hindi ba ako, Yan Sia TCM, ay babangon sa kapangyarihan. Kabanata 712 sa loob ng daan-daang taon, ang pinakamahusay na mga doktor ng TCM sa Yan Sia ay nagtipon sa Pharmacist Pavilion. Gayunpaman, ang Pharmacist Pavilion ay palaging malayo sa mortal na mundo, wala silang pakialam sa sabigan at kayamanan, nakatuon lamang sila sa pagtitimpla ng mga tabletas at pagtitimpla ng gamot. Bukod dito, mahigpit nilang binabantayan ang race 8 ng kanilang sekta. Sa ilang taon na ito, hindi hihigit sa 3 o 4 na mga race 8 ang lumabas, at lahat sila ay mga nangungunang gamot sa espiritu. Maraming TCM na doktor ang bumisita, ang ilan ay gustong makipagpalitan ng mga kasanayang medikal, at ang ilan ay gustong matuto ng TCM, ngunit lahat sila ay tinanggihan. Ang saradong pamamahala ng Pharmacist Pavilion ay nagpabuntong hininga sa hindi mabilang na mga TCM na doktor, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Si Alex Dixon, sa kabilang banda, ang kasalukuyang pinuno ng National Clinic, kung papalitan niya ang Pharmacist Pavilion, ito ay magiging isang malaking hakbang para sa pagbuo ng TCM ni Yan Sia. Napabuntong hininga si Chief Long at sinabing, matanda na ako. Hindi ako makapaniwala na ang mga kabataan ngayon ay itinutulak ang mga alon ng nakaraan, nahihiya akong maging mas mababa sa kanila. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, masyadong mahinhin si Chief Long, mahusay ang record mo sa labanan noon, paano namin maikukumpara sa iyo? Lahat sila ay nag-aaway at pumapatay, huwag na nating pag-usapan yun, umiling si Chief Long at sinabing, talagang hinahangaan ko ang isang tulad mo na kahit na kumuha ng matigas na buto tulad ng Pharmacist Pavilion. Nag-aalalang tanong ni Chief Chin, Master Dixon, kailan mo balak pumunta sa Pharmacist Pavilion? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, pupunta ako sa loob ng 2 araw, tatawagan kita pagdating ng panahon. Kailangan din niyang bumiyahe sa Pharmacist Pavilion, ang nililihis na binhi ay sinira ng kanyang biyenan, at umaasa siya sa kanyang mas mataas na lakas upang mapanatili itong buhay. Saglit na nag-alinlangan si Chief Long, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, Master Dixon, mayroon akong mapangahas na humingi, ikaw ang magsasanay sa mga bantay ng angka ng Angshan, umaasa din ako na maaari kang sumali sa Dragon Sky Group at sanayin ang mga miyembro ng Dragon Sky Group ay pawang mga elite. Ito, pag-iisipan ko, hindi agad nakasagot si Alex Dixon. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay sa mga miyembro ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng magdamag, nanatili siya sa Mian Realm ng ilang panahon at hiwalay sa kanyang asawa at pamilya, ngayong kababalik lang niya kay Jinling, ayaw na niyang mamuhay ng nag-iisa sa malalalim na kabundukan pansamantala. Bagamat hindi pumayag si Alex Dixon, nakahinga pa rin ng maluwag si Chief Long, hindi naman kasi tumanggi ang kabilang partido. Naniniwala na siya sa paglahok ni Alex Dixon, ang lakas ng labanan ng Dragon Sky Group ay tataas ng ilang beses, marahil ay higit pa. Matapos umalis sa clubhouse, personal na pinauwi ni Chief Long si Alex Dixon. Pagkapasok ni Alex Dixon sa villa ay kumunat ang noo niya. Nakarinig na siya ng malakas na ingay na nagmumula sa sala, ang nakikita ingay ay si Helena pa rin. Sa tunog, tila nakikipagtalo ang kanyang biyenan sa biyenan. Naglakad siya papunta sa sala at nagtanong, napakabilis ng paglabas ni nanay. Nakasandal si Helena sa saklay at nakatayo sa sala, nakikipagtalo kay Albert Lewis. Nang makita niya si Alex Dixon, natigilan siya at saka ngumiti. Alex, bakit hindi ka nag-celebrate? Bakit ang aga mo umuwi? Malungkot na sabi ni Albert Lewis, gusto mo bang bumalik si Alex mamaya, di ba? Naliligaw ka. At sumakay ka pa ng taxi papunta sa competition office para makuha ang premyong pera. Namula si Helena at nakipagtalo, ako, concern lang ako kay Alex. Nay, kung talagang nagmamalasakit ka kay Alex, hindi ka na sana sumakay ng taxi papunta sa venue at tumakas pagkatapos makuha ang premyong pera, walang magawang sabi ni Jane Lewis, Nay, ibalik mo ang premyong pera kay Alex. Ibalik ano, itatago ko para sa kanya. Hindi namumula ang mukha ni Helena, ni humihingal, sinadya pa niyang sabihin kay Alex Dixon, tama ba, Alex? Kumunat ang noo ni Alex Dixon,
Talagang hindi niya inaasahan na mayroon itong kakayahan si Helena. Kinaladkad niya ang putol niyang binti at tumakbo sa venue ng kompetisyon para makawin ng premyong pera. Ang ilang milyong yuan ng premyong pera ay wala sa kanya. Kung hindi ito binanggit ni Helena ay halos makalimutan na niya ito. Tanong ni Alex Dixon, "Nay, gumaling na ba ang mga binti mo?" "Inutusan ako ng doktor na umuwi para magpahinga." Tinakpan ito ni Helena at sinabing siya talaga ang lumabas ng ospital para agawin ang premyong pera ni Alex Dixon. Si Albert Lewis ay lumakad pasulong at tumingin kay Alex Dixon pataas at pababa na hindi makapaniwala. Paulit-ulit niyang tanong, "Alex, natalo mo ba talaga ang Lily Kim family? Hindi ko inaasahan." Alam ni Alex Dixon na tatanungin siya sa pag-uwi niya. Naghanda na siya ng set of excuses sa pag-uwi. Ngumiti siya at sinabing, "Tay, natuto na ako noon ng martial arts. May alam akong qigong, hindi naman sa hindi mo alam." Pero, ang Kim Haonan na yun ay naging kampyon sa kanilang mga kompetisyon. Si Albert Lewis ay hindi pa rin nangangahas na maniwala na ang kanyang manugang ay talagang nagpapadala ng kampyon na lumilipad sa isang solong sipa sa entablado. Nagkunwari si Alex Dixon na parang walang nangyari at sabay kaway ng kamay. "What world champion? It is just a boast. In my opinion, it is not possible." Sa anumang kaso, nakikita lang nila ang mga galaw sa telebisyon, imposibleng makuha ang epekto ng kanilang panloob na enerhiya. Nag-aalinlangan si Albert Lewis at nagtanong, "Ganoon ba talaga kalala ang Kim family? Saka paano nangyari ang dating kampyon?" "Stupid old man, bakit ang dami mong tanong?" Nabalisa si Helena at buong lakas niyang hinayla si Albert Lewis. "Si Alex ang nanalo. Kaya siya ang nanalo. Don't tell me gusto mo pa ring mapunta sa ilalim nito. Sinasabi ko sa'yo, walang paraan na maibabalik ko ang premyong pera." Hindi niya naiintindihan ang martial arts. Anyway, hanggat nasa kamay niya ang pera, wala siyang pakialam. Si Jane Lewis ay mabilis ding nagtungo sa harap para pagtakpan ang kanyang asawa. "Dad, malakas si Alex sa simula pa lang, tsaka hindi naman ganoon kalakas ang Kim family, baka secret operation lang." Sa pag-awit nilang dalawa sa iisang himig, gaano man ito kaduda-duda ni Albert Lewis, wala siyang magagawa. Excited niyang tinapak ang balikat ni Alex Dixon, "Son-in-law, binigyan mo ng mukha si Yan Sia sa pagkakataong ito, nararapat na tamaan ng lalaking Jean na yun, tamang-tama, halika, inuman tayo." Habang nagsasalita siya, si Albert Lewis ay tuwang-tuwang naglabas ng isang bote ng alak upang ipagdiwang ang tagumpay ni Alex Dixon. Natakot si Helena na magtanong si Alex Dixon tungkol sa premyong pera, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa kwarto. Hinayla ng biyenan si Alex Dixon at ininom hanggang hitang gabi bago bumalik sa kwarto. Sa amoy ng alak sa buong katawan ay agad siyang humiga sa kama. Asawa, hindi pa natutulog si Jane Lewis nang madiin siya ni Alex Dixon, agad siyang nagpout. "Sino ba kasing nagtanong sa'yong uminom, para kang baboy na lasing?" Hilyong tumawa si Alex Dixon at binuksan ang kumot para gumapang dito. "Asawa, tingnan mo, lasing ba ako?" Pagkatapos niyang sabihin yun ay sinuntok siya nito. Kinaumagahan, dumiretso si Alex Dixon sa pabrika ng pharmaceutical. Paglakad niya papunta sa pinto ng opisina, mabilis na umakyat ang kalbo para magsumbong at commandant. "Boss Dixon, hinihintay ka na ni Secretary Ding sa opisina." Tuma-NGO si Alex Dixon at hindi siya itinuro, padabog siyang pumasok sa opisina. Sa anumang kaso, sina Ding Ching at Ding Yu ay kambal na magkapatid, ang mga ito ay inilimbag mula sa parehong amag, ang isang magaspang na tao tulad ng kalbo ay hindi maaaring makilala ang mga ito. Nang itulak niya ang pinto ng opisina, nakita ni Alex Dixon si Ding Ching na nakaupo sa desk ng opisina na naka-cross legs at naka-cross arms. Nakasuot siya ng itim na nakasuot ng damit, na nagpapatingkad sa kanyang mainit na figura. Siya ay may mahabang binti, itim na medyas, at isang pares ng itim na takong, umindayog pa ito. Nang makita si Alex Dixon na pumasok sa pinto, tumalon si Ding Ching mula sa desk ng opisina at naglakad ng may maliliit na hakbang. "Boss Dixon, matagal na kitang hinihintay." Pumalakpak siya ng ilang beses at sinabing, "Ang kompetisyon kahapon ay talagang kapana-panabik, natutuwa akong hindi ko pinalampas ang hindi pa nagagawang labanan na ito." Isinara ni Alex Dixon ang pinto ng opisina sa likod niya at nagtanong, "Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan si Ding Yu?"
Siyempre, lumakad si Ding Qing sa harapan niya at tumingin sa kanyang mga mata. Ang kapatid ko ay kinuha ni Qiu Fei at ikinulong sa Yan Capital. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Alex Dixon. Nahulaan niya na si Ding Yu ay malamang na nahuli ni Qiu Fei. Ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Nag-cross-arm si Ding Qing, na lalong nagpalaki sa magulong lugar. Tumingala siya at nagkibit balikat. Malaman ko lang na nasa Yan Capital siya, pansamantala siyang ligtas, at ang partikular na address ay iniimbestigahan pa. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at malamig na sinabi, Ding Qing, hindi ako mahilig pinaglalaroan. Kabanata 713 yun lang ang alam ko. Hindi umatras si Ding Qing at malamig na sinabi, kung hindi, paano ko malalaman kung may kakayahan kang harapin ng Qiu Fei? Ang kanyang kasalukuyang lakas ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Ngunit maaari kong tiyakin sa iyo na, basta't mailigtas ko ang kapatid ko. Tatanungin ko talaga siya tungkol sa Azure Sky Realm, tapos sasabihin ko sa iyo. Sana tuparin mo ang pangako mo, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, saka kinaway ang kamay, pwede ka nang umalis. Umalis, kinusat ni Ding Qing ang kanyang magagandang mata at sinabing, hindi ko sinabing gusto kong umalis. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nagkibit balikat si Ding Qing at walang pakialam na sinabi, syempre gusto kong manatili, hiniling sa akin ni Qiu Fei na harapin ka, sumasang-ayon ako, ngayong wala na ang kapatid ko, hindi ba kailangan mo ng sekretarya? Nagkaroon na ako ng pagkakataon, pumalit. Ikaw, hindi niya inaasahan na aalis si Ding Qing, kumunat ang noo niya at tumingin kay Ding Qing. Bagamat siya at si Ding Yu ay kambal na magkapatid at magkamukha, may malaking pagkakaiba sa ugali nilang dalawa. Si Ding Yu ay mature at kaakit-akit, at ang kanyang buong katawan ay puno ng alindog, nagpapalabas si Ding Yu ng malamig na hangin mula sa ulo hanggang paa, at maging ang kanyang mga mata ay malamig, walang bahid ng emosyon. Ano sa tingin mo ang mali sa akin? Niyakap ni Ding Qing ang kanyang mga braso at sinabing, ang magagawa ng aking nakatatandang kapatid na babae ay kung ano ang magagawa ng aking nakatatandang kapatid na babae. Gagawin ko ang mas mahusay at makakatulong sa iyo na malutas ang iyong problema. Nakita ito ni Alex Dixon na nakakatawa at nagtanong, anong problema ang maaari mong lutasin para sa akin? Hindi binago ni Ding Qing ang kanyang ekspresyon, ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kontrata, hindi maiiwasan na hindi tayo makatagpo ng ilang magugulong tao, kailangan ba namin na personal mong alagaan sila? Kapag mayroon kang katanyagan at reputasyon, natural na may mga babaeng mang-aabala sa iyo. Maaari kang maging walang awa at sirain ang mga bulaklak, at ang mga hooligan ay darating upang maghanap ng gulo sa kanila. Ito ay masyadong isang kawalan. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kung ganoon, medyo kapaki-pakinabang ka pa rin. Siyempre, tumaas ang kilay ni Ding Qing at sinabing, kung tungkol sa sweldo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Maaari mong piliin na huwag itong bayaran. Sabi ni Alex Dixon, kung matutulungan mo talaga akong malutas ang problema ko tulad ng sinabi mo, ang sahod ay 10,000 yuan bawat buwan, ililipat ito sa iyong account. Sige, hindi mahalaga ang pera, ang pinakamahalaga ay magtutulungan tayo para iligtas ang kapatid ko. Habang nagsasalita si Ding Yu, bigla siyang napabuntong hininga. Sa mundong ito, kapatid lang ang meron ako bilang miyembro ng pamilya. Dati, bihira lang kaming magsama habang buhay. Sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, huwag kang mag-alala, kahit hindi mo ako mahanap, mag-iisip ako ng paraan para mailigtas si Ding Yu. Bukas, pupunta ako sa Pharmacist Pavilion, kung interesado ka, samahan mo, hahanap din ako ng ilang gamot para mawala ang lason sa katawan mo. Gusto mo talagang tulungan akong alisin ang malamig na lason? Lumingon ng magagandang mata ni Ding Qing at isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, ito ang bagay na ipinangako ko kay Ding Yu, gagawin ko ang sasabihin ko. Walang sinabi si Ding Qing, kumikislap ang magaganda niyang mga mata na parang may naramdaman. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, bumalik siya sa kanyang malamig na hitsura at tumingala at sinabi. Dale, itinaas niya ang kamay at tinamaan ang palad ni Alex Dixon, sabi niya, Boss Dixon, hihintayin kita sa labas ng villa bukas ng umaga. Yan Capital, sa isang attic ng isang mansyon, ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa bintana at lumiwanag sa sahig. Ang ilaw sa attic ay hindi nakabukas,
ngunit ang ilaw sa silid ay parehong maliwanag at madilim. Sa gitna ng sahig, may isang bilog na nakasisinding kandila. Gayunpaman, berde ang mga ilaw ng mga kandilang ito, umindayog sila sa hangin, kumikislap at kumikislap. Sa bilog ng mga kandila, may nakaupong lalaking nakaupo sa itaas na katawan, umbok ang kanyang mga kalamnan, at may ilang gallows sa kanyang likod. Naka-cross-legged siya sa lupa, at ang mga kalamnan, sa buong katawan ay tila buhay na patuloy na namimilipit. Sa paligid ng kanyang katawan, mayroong isang layer ng dark green fog. Biglang nagmulat ng mata ang lalaki at sumigaw. Ang itim na fog na nakapalibot sa kanyang katawan ay agad na naging isang figura ng tao na eksaktong kapareho niya sa hangin. Ang itim na figura ay umalis sa kanyang katawan, at sa isang putok, hinampas niya ang kanyang palad patungo sa isang matipunong lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Napasigaw ang matipunong lalaki at iniluwa ang isang subo ng itim na dugo, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Sa dibdib ng matipunong lalaki, may nasunog na palad, ang kanyang mga damit ay nasunog at naging abo, at ang kanyang mga kalamnan ay nasunog hanggang sa malutong, na naglalabas ng sunog na amoy. Ang itim na anino ay naging usok at bumalik sa katawan ng lalaki. Nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon ng lalaki at buong pagmamalaki na tumayo. Sa sandaling ito, isang nakamaskara na kabataang nakatayo sa kanyang tabi ay agad na yumuko at nagsabing magalang. Congratulations, foster father, para sa mastering the shadow separation technique. Ang lalaking nakaupo sa gitna ng bilog ng kandila ay si Qiu Fei. Malamig na bumuntong hininga si Qiu Fei at mahinang nagsabi, ito ay isang maliit na tagumpay lamang, ngayon lang ako makakapaghiwalay ng isang kaluluwang katawan, tungkol naman sa cultivation technique na itinuro ko sa iyo, kumusta na? Magalang na nagulat ang binata, Ama, ang batas ng isip na itinuro mo sa akin ay umabot na sa 3 yugto. Tama, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong paglilinang sa loob ng wala pang 1 taon, si Qiu Fei sa bilog ng kandila at sinabi sa likod ng kanyang mga kamay. Hanggat patuloy kang maglilinang ng masigasig, gagawin mo. Patayin si Alex Dixon at ipaghiganti ang iyong Lewis family sa hinaharap. Nang banggitin ang pangalang Alex Dixon, ang mga mata ng binata ay kumislap sa malalim na pagkapuot. Mabangis niyang sabi, ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay ang kaaway ng aking pamilya, hindi ako gagamit ng anumang paraan sa buhay na ito, talagang babaliin ko ang kanyang mga buto at papalipad siya, puputukin ko siya. Tuma-ngo si Qiu Fei at sinabing, mahabang panahon ang darating, ngayon, may gawain ako para sa iyo. May isang bote ng spiritual doon na nakatago sa Pharmacist Pavilion, pumunta sa Pharmacist Pavilion sa Dixon State at kunin ang spiritual na ito, hamog para sa akin. Oo, Tuma-ngo ang binata na nakamaskara at nagtanong, pare, ano ang silbi nitong bote ng spiritual do? Narinig ko na itong binanggit ng mga tao noon, ang kayamanan ng Pharmacist Pavilion ay isang bote ng spiritual do. Sinasabing ito ay isang uri ng herbal na nectar mula sa pavilion, at nakolekta lamang ang bote na ito sa loob ng 100 taon. Ni Qiu Fei, mayroong espiritual na kuweba sa Pharmacist Pavilion isang saan natitipon kung ano ang sinabi na enerhiya. Mayroon lamang isang 7-leaf mountain ginseng sa kuweba, at ito ay lumalaki sa loob ng daan-daang taon, ito ang mga uri na binhing itinanim ng mga ninuno ng Pharmacist Pavilion noong itinatayo nila ang pavilion. Ang ginseng na ito ay sumisipsip ng paglilinis na chi ng langit at lupa, at bawat taon, ito ay tumutubo sa The Spiritual Do. Ang mga matandang bastos na ito mula sa Pharmacist Pavilion ay umaasa sa espiritual na halamang ito. Ang nakamaskara na kabataan ay nagpahayag ng isang nagulat na ekspresyon at bumulong, kung ang ginseng na ito ay talagang kaakit-akit, bakit wala itong higit sa ilan? Kung dadalhin natin ito sa isang dayuhang black market, isang patak ng ang spiritual do ay maaaring magbenta ng ilang bilyong metro ng ginto. Hahaha, tumawa si Qiu Fei at umiling, sa tingin mo ba, ang ginseng ng bundok ng Pharmacist Pavilion ay isang pinagsama-samang binhi na iniwan ng langit at lupa sa nakaraan? Noong panahong yun, ang lupa ay mayaman sa enerhiya, halos na enerhiya, matagal nang ang espiritu ng enerhiya ay wala na isang ordinaryong gamot, at higit sa lahat, nakakapagpalakas lang ito ng katawan. Pagkatapos sabihin yon, sinulyapan niya ang nakamaskara na kabataan at sinabing, kung babawiin mo itong espiritual na hamog, sa isang patak lang, gagaling din ang iyong mukha. Nang inig ang katawan ng binata na nakamaskara, at bakas sa kanyang mga mata ang pananabik,
Agad niyang sinabi, "Pare, aalis na ako, talagang ibabalik ko ang spiritual dough, kung ang mga matandang fogey na iyon ay hindi handang ibigay ang spiritual dough, susunugin ko ang buong pharmacist pavilion." Kabanata 714 bumalik si Alex Dixon sa mansyon at tinawagan si Chin Lei. Sinabi niya sa kanyang asawa na pupunta siya sa Dixon State kinabukasan. Agad namang nagtanong si Jane Lewis, "Alex, ilang araw ka ba pupunta sa ganitong oras?" "Hindi naman magtatagal, tatagal lang ng 1 linggo." Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Jane Lewis at pansamantalang pinaginhawa ang kanyang puso. Dati, laging nasa bahay ang asawa niya at wala siyang nararamdaman, ngunit ngayon, lumabas si Alex Dixon para magtrabaho, madalas siyang mag-business trip o pumunta sa ibang lugar. Nag-alala ito sa kanya, lalo na sa huling pagpunta niya sa Mian Realm, nagpunta siya doon ng ilang buwan, nanatili siyang mag-isa sa bakanteng silid sa loob ng ilang buwan. Pahirap ang ganoong pakiramdam, pinangarap niyang babalik ang kanyang asawa. Tumingala si Helena, "Alex, lalabas ka na naman, anong gagawin mo?" Pumunta sa Dixon State para makipag-usap sa negosyo, iniwasan ni Alex Dixon ang mga mahahalagang bagay at mahinang sinabi, "Hindi bababa sa 3 araw, hindi hihigit sa 1 linggo." Ang Lynn State ay isang magandang lugar. Agad na tumayo si Helena mula sa sofa at nagtanong na may pag-asa, "You are going to talk business? Dahil ba sa reimbursement? Gusto mo bang tanggapin ang kabilang partido, kumain ka ng maayos at uminom ng mabuti?" Nang makita ang nasa sabik na hitsura ng kanyang biyenan, agad na nakabantay si Alex Dixon, "Ma, anong gusto mong gawin? Magtatrabaho ako, hindi maglalaro." "Hindi ba naglalaro lang ang trabaho?" Tuwang-tuwang sabi ni Helena, "Ang Dixon State ay may magagandang tanawin, nakita na ito ni nanay sa TV, anyway, ibabalik sa iyo ang bayad mo. Sasamahan ka rin ni nanay sa paglalaro." Hindi nakaimik si Alex Dixon at sinabing, "Nay, pupunta ka sa Dixon State, you can go with Dad. I will not go to Dixon State to have some fun when I talk about business this time." "Ayos lang, sayo na lang ako sasama, pagdating ng panahon, maglalaro ako." Nagdesisyon si Helena at sinabing, "Sasamahan kita, pagdating ng panahon, siguradong pupunta ang kabilang partido, ayusin mo na kumain, uminom, at magsaya." "Nanay, hindi na kaya na ni Jane Lewis na manood at hindi napigil ang hilahin si Helena. Si Alex ay hindi naglalaro sa nakaraan, hindi pa naghihilom ang sugat mo sa paa, at gusto mo pang maglaro. Bakit hindi pa ako gumaling?" Mukhang natakot si Helena na pigilan siya ni Jane Lewis at mabilis na itinapon ang saklay niya. "Sinabi na ng doktor na gumaling na ang binti ko at hindi naman problema ang paghakbang ko. Sumakay ako ng kotse at hindi naglalakad." Habang nagsasalita siya, hinayla niya si Albert Lewis, na nakaupo sa sofa, at sinabing, "Albert, hindi mo ba gustong pumunta palagi sa Dixon State? Yan ay isang sikat na kultura sa lungsod. At mayroon ding sinaunang merkado ng dong, ayan, hindi mo gustong pumunta doon at tingnan?" Nakaramdam ng awkward si Albert Lewis. Natukso siya, gusto niyang pumunta sa antigong palengke sa Dixon State, ngunit natatakot siyang hindi pumayag ang kanyang manugang. Saway ni Helena, "Say something, bakit ka ba naiinip?" Noon lamang nauutal si Albert Lewis at sinabing, "Anak, bakit hindi natin kunin ang iyong sasakyan at pumunta doon? Pagdating natin sa estado ng Dixon, mananatili ako sa iyong ina, wala kang pakialam tungkol sa amin." "Tay, bakit mo sinundan si nanay at nanggugulo?" Mariing hindi sumang-ayon si Jane Lewis at sinabing, "Kahit pumunta tayo, hihintayin natin na ganap na gumaling ang mga binti ni nanay bago ako tumawag ng grupo ng turista para sa inyong dalawa." Nagmamadali ding sinabi ni Alex Dixon, "Nay, hintayin mo munang gumaling ang mga paa mo bago umalis." Nang makitang pilit na hindi pumayag si Alex Dixon, napaupo na lamang si Helena sa sofa na may malungkot na mukha at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Gusto lang niyang maglakbay ng libre, higit pa rito, kapag pumunta si Alex Dixon sa Dixon State, tiyak na malugod siyang tatanggapin ng amo. Baka pagdating ng panahon, lahat ng pagkain at tirahan niya ay asikasuhin na. Hindi gustong palampasin ni Helena ang libreng pagkakataong ito sa paglalakbay. Kinaumagahan, lumabas si Alex Dixon sa villa. Dalawang sasakyan na naghihintay sa labas, tumayo si Chin Lei sa tabi ng isa sa mga sasakyan at tuma-NGO para batiin siya. Nasa likod niya ang 2 miyembro ng Dragon Sky Group na nakasuot ng plain.
Nakasuot ng itim na professional attire si Ding Ching at nakasandal sa pinto ng kabilang sasakyan. Nang makita niya itong lumabas ay binuksan niya ang pinto. Boss Dixon, sumakay ka na sa kotse. Tuma NGO si Alex Dixon, sumakay siya sa kotse at sinabihan ang driver na nagmamaneho sa direksyon ng Dixon State. Sa pagkakataong ito, tinawagan niya si Chin Lei kasama niya sa Pharmacist Pavilion sa Dixon State. Nangako na siya kay Chief Long na magtitimpi siya ng Red Fescue wine para sa mga miyembro ng Dragon Sky Group. Pagdating ng oras, pupunta siya sa kabundukan ng Pharmacist Pavilion para tingnan ang terrain, at pagkatapos ay maipapasa niya ang gawain ng pagtatanim ng Red Fescue kay Chin Lei. Noong nakaraan, humiling lamang siya sa isang tao na nagdadala ng mensahe sa alchemist ng Pharmacist Pavilion. Pagkatapos noon, hindi pa sumasagot ang kabilang partido. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip na enerhiya sa mga bundok ng Pharmacist Pavilion. Ngunit ang Pharmacist Pavilion ay nagtatayo ng kanilang pavilion sa lambak sa daan-daang taon at nagtatanim ng mga halamang gamot. Ang enerhiya na ibinubuga mula sa mga halamang ito ay naayos na sa loob ng mahigit 100 taon at ginawang espiritual na lupain ang pavilion. Humandar ang sasakyan palabas ng Jinling City at papunta sa highway. Nakaupo si Di Ching sa kotse na may maliit na ekspresyon sa kanyang mukha habang nasa daan, nakatingin siya sa labas ng bintana at hindi man lang tumingin kay Alex Dixon. Umupo si Alex Dixon sa passenger seat at hindi siya inabala, pumikit siya at nagpahinga. Sa sandaling ito, isang apurahang telepono ang tumunog. Binuksan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at sinagot ang telepono. Miss, anong problema? Nanggaling sa telepono ang nag-aalalang boses ni Jane Lewis. Alex, nakita mo ba ang nanay ko? Natigilan si Alex Dixon, wala ba si mama sa bahay? Nay, wala na si nanay. Nanginginig at balisa ang boses ni Jane Lewis. Kaninang umaga, nag-away sina mom and dad at sinabi na kailangan nilang pumunta sa Dixon State kasama ka. Hindi pumayag si tatay. Kaya sinabi ni nanay na tumakas siya sa bahay dahil sa galit. Sa huli, nawala siya. Sa isang kisap, mata. Ano? Tumakas si mama sa bahay? Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Talagang hindi siya pinayagang mamuhay ng mapayapa ang kanyang biyenan. Mabilis siyang nag-isip sandali at sinabing, asawa, huwag kang mabalisa. Tumawag ka agad ng pulis. Magpapadala rin ako ng mga tao para hanapin kung nasaan si nanay. Huwag kang mag-alala, baka pumunta si nanay para bumili ng mga pagkain. Hinanap ko na kung saan-saan, naglagay na rin ng surveillance camera ang police station, wala man lang bakas si nanay, para siyang nawala sa hangin. Nagpanik si Jane Lewis to the point na nanginginig ang boses niya. Alex, sabi niya, sa tingin mo ba ang mga taong kumidnap sa akin noong nakaraan ay kinidnap si nanay? Nang marinig ni Alex Dixon ang sinabi ng kanyang asawa, agad siyang naging alerto. Posible talaga, may mga bodyguard sa bahay, at nag-set up sila ng 5 elements formation. Napakahirap makapasok. Nang pumasok si Jane Lewis sa trabaho, ito ay maaari siyang magmaneho ng kotse upang samahan siya o ang kalbong gwardya. Halos imposibleng kidnapin siya. Pero iba si Helena, nakapatong ang kanyang mga paa sa kanyang katawan at kaya niyang pumunta saan man niya gusto. Isa pa, ayaw niyang sundan siya ng mga bodyguard, kaya pinagalitan na lang niya ang mga ito at umalis. Kung hindi maitali ng kabilang partido si Jane Lewis, posible ring gumawa ng hakbang kay Helena. Sa pag-iisip hanggang dito, agad na sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, Miss, manatili ka sa bahay, magpapadala agad ako ng mga tao para hanapin ang kinaroroonan ni nanay. Ibinaba ni Alex Dixon ang telepono at agad na tinawagan si Wang Lixio, inutusan siyang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang biyenan sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos magturo, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at ang kanyang mga mata ay napakalalim. Kahit na si Helena iyon, siya ang biological mother ng kanyang asawa, kung sino man ang nang-ahas na hawakan ng isang buhok ng kanyang pamilya, hindi niya sila patatawarin. Napabuntong hininga din si Ding Ching, na nakaupo sa backseat, kitang-kita niya na iba ang aura ni Alex Dixon sa karaniwan. Ang kasalukuyang Alex Dixon ay nagpapalabas ng isang nakamamatay na aura na malamig at mapang-api. Maging siya ay hindi maiwasang makaramdam ng panginginig ng kanyang puso. Tanong niya, Boss Dixon, na wala ba ang biyenan mo? Tuma NGO si Alex Dixon, sumimangot si Ding Ching at nag-isip sandali. Pagkatapos ay sinabi,
Nawala siya. Ang biyenan mo ba ay isang matandang hag na halos 60 taong gulang? Siya ay nakasuot ng makapal na pampaganda at ang kanyang mukha ay parang musikal, ang kanyang damit ay pula at berde, at siya ay may suot na gintong alahas sa buong katawan. Nakita mo na ba siya dati? Napalingon agad si Alex Dixon. Ganito si Helena, kahit saan siya magpunta, lagi siyang nanginginig sa ginto, na para bang natatakot siya na hindi siya malaman ng iba na siya ay mayaman. I think I saw her sneak out from the back door of the villa this morning, may dala pa siyang bag. Hindi pa tapos magsalita si Ding Ching nang biglang may kumatok mula sa likod ng sasakyan. Ang biglaang kakaibang tunog na ito ay labis na natakot sa driver na halos paikutin niya ang manibela. Kabanata 715 Binuksan ni Alex Dixon ang spiritual sense at iniskan nito, pagkatapos nun, sumimangot siya at sumigaw. Ihinto mo ang sasakyan. Dahan-daang huminto ang dalawang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkahinto ng sasakyan ay agad na bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at naglakad papunta sa trunk ng sasakyan, binuksan niya ang ball ng malakas. Biglang may sumigaw mula sa trunk ng sasakyan. Ang nawawalang biyena na si Helena ay nakabaluktot sa trunk ng sasakyan. Pagbaba nila ng sasakyan, nagulat din sila nang makita nila ang eksenang ito. Walang mag-aakalang kakaibang tunog mula sa ball ay si Helena talaga. Pinigilan ni Alex Dixon ang kanyang galit at nagtanong, Nay, bakit ka natakbo sa ball? Ako pa, namula ang mukha ni Helena, sa ilalim ng panunood ng mga tao, wala siyang pagpipilian kundi ang kumagit ng bala at bumangon, sabi niya, nagpunta ako sa Dixon State para makatipid lang ng pera sa ticket. Nag-cross arm si Ding Ching at malamig na sinabi, paano ka napunta sa trunk? Hinaplos ni Helena ang kanyang mga braso at mabilis na sinabing, lumabas ako ng villa at nakita ko kayong lahat na nakatayo sa pintuan at naghihintay kay Alex Dixon, nag-init ang ulo ko at tumakbo papasok. Ma, sinasabi mo bang uminit ang ulo mo? Napasulyap si Alex Dixon at nakita ang isang luggage bag sa trunk ng sasakyan. Obviously, matagal na itong pinlano ni Helena. Siguradong hinihintay siya ng mga taong ito sa entrance ng villa para makapasok sa sasakyan. Nakita sila ni Helena nang lumabas siya at palihim na pumasok kapag wala sila sa sasakyan. Dahil natagpuan niya si Helena, determinado si Alex Dixon na pabalaykan siya. Nang marinig ito ni Helena, natural na hindi siya natuwa at agad siyang sinigawan. Anong ginagawa mo? Nakapulupot ako sa trunk ng sasakyan at sumakit ang likod ko. Hindi naging madali para sa akin ang pagpunta dito. Pero ngayon gusto mo akong bumalik kay Jinling, hindi ba mawawala ng saysay ang paghihirap ko? Matiyag ang paliwanag ni Alex Dixon sa kanya. Nay, kung gusto mong magbakasyon sa Dixon State, hihilingin ko kay tatay na dalhin ka doon sa pagbalik natin sa Jinling. I'm already here, anyway, I'm not leaving. Walang pakialam si Helena sa dami ng tao at agad na gumawa ng eksena. Dahil sa maingay niyang ugali ay natakot si Chinley at iba pa. Walang nag-akala na ang isang makapangyarihang figura na tulad ni Alex Dixon ay magkakaroon ng isang hindi makatwirang biyenan. Hindi ako aalis, lalong nagalit si Helena habang nagsasalita at biglang tumingin kay Ding Ching, mapait na sabi niya, Alex Dixon, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Pumunta ka sa Dixon State, sabi mo magtatrabaho ka, pero sa huli ay nagdadala ka ng ganyang kalukuhang babae, sino alam kung tumakbo kayong dalawa sa Dixon State, magho-honeymoon ka ba sa likod ng anak ko, o hahanapin mo si Mo? Nang marinig ang pagsaway ni Helena, biglang nanlamig ang mukha ni Ding Ching. She was not Ding Yu and didn't have ng ganyan karaming patience. Habang nagmumura si Helena, sinamantala niya ang pagkakataong ilabas ang kanyang telepono at itinutok ito kina Alex Dixon at Ding Ching. I have to take a picture of you guys flirting with each other and send it to my daughter para tingnan. Nang kinuha niya ang telepono, inagaw ito ni Ding Ching at malamig na kumuso, Old hag, huwag mo akong bigyan ng mukha at maging walang iya, kung maglakas loob kang magsalita muli ng kalokohan, mag-ingat ka na hindi kita makakapagsalita ng 3 araw. Magpapapicture pa lang sana si Helena nang biglang inagaw ang phone niya, agad siyang nagalit at tinuro ang ilong ni Ding Ching at pinagalitan. Sekretarya ka lang, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para bawiin ang phone ko, ibalik mo sa akin ang telepono, kung hindi, papaalisin kita sa pabrika ng mga gamot. Habang nagsasalita siya, sumubsob siya para bawiin ang telepono.
Ngunit si Ding Ching ay mas matangkad sa kanya at itinaas ang telepono. Ilang beses na tumalon si Helena ngunit hindi niya nagawang bawiin ang telepono. Sa sobrang galit niya ay pinagalitan niya si Ding Ching at lahat ng uri ng pakiramdam sa mga ninuno ni Ding Ching. Hindi maganda ang ugali ni Ding Ching at agad siyang nagalit sa panunumbat ni Helena. Malamig niyang sabi, "Ikaw, gusto mo bang mamatay?" Nakita ni Alex Dixon na matindi ang pag-aaway nilang dalawa at agad na sumakit ang ulo. Ang Ding Ching na ito ay hindi katulad ni Ding Yu, na magpapalaya kay Go para pumatay ng tao anumang oras. Kung talagang nagalit ang babaeng ito, kahit kailan makamandag na naibinigay kay Helena ay magiging sanhi ng pagiging bahaging patay ni Helena. Agad siyang humakbang pasulong at pinigilan si Helena at sinabing, "Nay, sinamahan ako ni Secretary Ding sa mga bagay-bagay, alam din ito ni Jane." "Okay, pinoprotektahan mo pa tong B*TCH?" Ang katwiran ni Helena ay nagmula sa lahat ng direksyon. Agad na napunta ang lahat ng galit kay Alex Dixon, agad niya itong sinunggaban at hinampes at kinamot. "Basura, pinigilan mo talaga ang nanay mo para sa kapakanan ng mga babae sa labas." Ginamit ni Alex Dixon ang isang kamay para pigilan si Helena at isa naman para harangan si Ding Ching. Hindi na rin niya maialis ang kamay niya at ilang beses siyang nataman ni Helena sa hindi inaasahang pagkakataon. "Basura, umalis ka sa Lewis family." Tuluyan nang nabaliw si Helena. Habang umuungol ay itinaas niya ang kanyang palad at akmang sasampalin siya. Mahigit isang oras na niya itong hawak sa ball, siya ay tinamaan hanggang sa kanyang mukha ay namamaga at namamaga. Kasalanan lahat ni Alex Dixon kung bakit hindi siya pinapasok sa kotse at pumunta sa Dixon State. Nang maisip ni Helena kung paano siya nagdurusa sa trunk, nakaupo sina Alex Dixon at Ding Ching sa kotse na nag-uusap at nagtatawanan. Sa sobrang galit niya ay nabaliw siya. Hinawakan niya si Alex Dixon at sinaktan ito ng ilang beses. "Tapos ka na bang manggulo?" Dumilim din ang mukha ni Alex Dixon. Hinayla niya si Helena. Medyo natigilan si Helena, at labis na nagalit. Pumalakpak siya at akmang hahampasin muli. Sa oras na ito, si Ding Ching ay biglang lumakad ng mabilis at itinaas ang kanyang palad. Isang maliwanag at malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Helena. Kasabay ng malinaw at malutong na sampal, isang malakas na sampal agad ang natanggap ni Helena. Tinakpan niya ang mukha niya at natulala. Malamig na sinabi ni Ding Ching, "Bilang isang matanda, hindi kita iginagalang. Dapat kang maging mas magalang kay Boss Dixon kung mangangahas kang maging walang galang sa kanya muli. Hindi kita patatawarin." Namumula ang kalahati ng mukha ni Helena dahil sa pambubugbog. Napakasakit na naramdaman niya ang nasusunog na sensasyon. Para talagang bugbugin ng isang mapanlokong sekretarya, galit na galit si Helena kaya nawalan siya ng dahilan. Napaungol siya at sinuntok siya. Gusto niyang makipag-away kay Ding Ching. Mabilis na nag-react si Ding Ching at hinawakan ang braso ni Helena. Crack crack crack, 4 hanggang 5 sunod-sunod na sampal ang damapo sa mukha ni Helena na naging dahilan ng pagkagulo ng buhok nito at pungol. Pagkatapos niyang magsampal sa isang hininga, malamig siyang sumigaw. "Naglakas loob ka pa bang maging walang galang kay Boss Dixon?" Namumula at namamaga ang mukha ni Helena dahil sa mga sampal. She grit her teeth and cursed, "Basura, panoorin mo lang ang babaeng ito na sinaktan ako. Kung hindi mo siya tanggalin ngayon, lumuhad ka man at magmakaawa sa akin, makakalimutan mo ang pagpasok sa Lewis family." "Hehe, matigas pa rin ang ulo mo." Malamig nang umuso si Ding Ching at winagayway ang kanyang kamay. Mapapagalitan na lang ulit si Helena nang bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang leeg at may narinig siyang sizzling sound. Nagbaba siya ng tingin at halos maihina siya. Ang isang makamandag na ahas na may mga dahon ng kawayan na kasing kapal ng chopstick ay talagang umakyat sa kanyang leeg nang hindi niya namalayan. "Ahas, may ahas." Takot na takot si Helena kaya namutla ang mukha niya at napahiyaw siya. Sa sandaling binawi ni Ding Ching ang kanyang kamay, agad na bumagsak si Helena sa lupa na parang bola ng malambot na pansit. Nanginginig ang buong katawan niya at hindi siya naglakas loob na gumalaw. "Iligtas, iligtas mo ako." Pinag-krus ni Ding Ching ang kanyang mga braso at malamig na sinabi, "Humihingi ng tawad kay Boss Dixon kung hindi ay gagapang ang ahas na ito sa iyong bibig at lasunin ang iyong mga laman loob, na magiging sanhi ng paglalagna ng iyong buong katawan." "Dixon, Alex Dixon, nagkamali ako. Hindi kita dapat sinaktan." Sa sobrang takot ni Helena ay mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig at hindi man lang naglakas loob na kumilos.
Muling sinabi ni Ding Ching, nangangahas ka pa bang maging walang galang kay Boss Dixon sa darating? No, I don't dare anymore. Napaupo si Helena na paralisado sa lupa at himatay na sa takot. At saka, bumalik ka sa Jinling mag-isa. Bawal kang istorbohin ang trabaho ni Boss Dixon. Babalik ako. Babalik ako. Si Helena, na kanina lang ay parang baliw, ay masunurin na ngayon bilang isang tupa. Malakas niyang tinanguan ang ulo. Noon lamang tuma-NGO si Ding Ching bilang kasiyahan at pinitik ang kanyang mga daliri. Namilog ang mga mata ni Helena at nahimatay siya sa lupa. Abangan ang susunod na kabanata.